Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father. I glorify the name of Yahweh, the Creator of the heaven and earth, for He is just, merciful, and righteous. And forever He is faithful and true to us, His children. And I am very thankful of the blood of Jesus Christ that was shed on the cross to redeem us from the bondage of sin and shame. I glorify the name of Jesus Christ, the Savior who gave His life and considers us His friends. And we will live with our Father in Jesus Christ in His kingdom that will never end. And I thank the Holy Spirit for guiding us and teaching us the words of our Father, interpreting us the book of the Holy God. So last time we read 2 chapters. It was chapter 5 and 6 of Joshua. So binanggit dito sa Joshua chapter 5 yung circumcision ng mga Israelites, kasi yung mga kasama nila ng mga tao from Egypt, isa-isa silang nalagas. Kaya wala ng mga circumcised men na kasama si Joshua aside from Caleb. Kaya natusan ni Almighty Father si Joshua to circumcise the men of Israel. So matatanda na, may mga 40 years old na circumcise, mayroong mga 30, no? Iba-ibang age. So makikita natin from Egypt, the bondage of sin and slavery. Tinanggal sila ni Almighty Father din doon sa lugar na yon. And then, naglakbay sila, nag-travel sila from Egypt to the Promised Land sa wilderness for 40 years. At dun sa 40 years na yun, marami silang mga napagdaanan. Maraming itinuro si Almighty Father. Marami na experience ang mga tao doon sa wilderness. Wala silang makain, si Almighty Father nag-provide. Wala silang mainom, si Almighty Father nag-provide. Sa gabi, meron silang fire. Iniilawan sila ni Almighty Father. At sa umaga naman, merong cloud na nakasabay sa kanila. Ginaguide sila ni Almighty Father. Kasama nila si Almighty Father. Yun yung first time na bumaba si Almighty Father sa mundo. At hindi na nangyari uli yun. Nagpakita si Almighty Father kay Moses. Tapos, nakapunta sila ngayon sa Jordan River. Nahati ang river. Gaya ng pagkakahati ng Red Sea. And then after, nung nakatawid na sila ng Jordan River, circumcised na ni Joshua sa utos ng Almighty Father ang mga children of Israel. Mga lalaki. So, ang pagsa-circumcise, ibig sabihin nun, pagtatanggal sa kadumihan. Pero ngayon, kahit hindi circumcised ang lalaki, pwede siyang masave basta ang puso niya ay malinis, no? Na nabasa natin sa Romans chapter 2 and Colossians chapter 2.
2, circumcised of the heart, being obedient to the Almighty Father. Bago sila makapunta sa Promised Land. Parang tayo, from the bondage of sin and slavery, nakilala natin si Almighty Father dahil kay Jesus Christ. And then nandito na nga tayo sa wilderness, papunta na tayo sa Promised Land. So, kailangan yung puso natin malinis, no? Circumcised heart. Nakikita na ninyo eh. So dito, small sample lang, small population lang ang naka-based si Almighty Father, sample lang. Ngayon, lahat na tayo, lahat na ng tao sa mundo. Nakikita na ba ninyo na sample lang yung dati, mga Israelites? And then yung mga pinagdadaanan nila ay pinagdadaanan din natin, although not exactly what they are experiencing. Pero yung reason kung bakit nila pinagdadaanan yung mga trials and tribulations, ganon din tayo. Nakaranas sila ng gutom, nakaranas sila ng kakulangan, and si Almighty Father ang nag-fulfill ng void na yon, ng kulang. Gayat sa atin ngayon, si Almighty Father ang nag-fulfill ng void sa atin. Kaya kailangan yung puso natin malinis. Circumcised heart, no? Colossians chapter 2 verse 11, Romans chapter 2 verse 25 to 29. At dito binanggit yung commander of the army of the Lord, si Jesus Christ. Ito. Bakit natin alam na si Jesus Christ? Dito sa verse 14, and he said, "No, but as commander of the army of the Lord, I have now come." And Joshua fell on his face to the earth and worshipped. Sinamba niya yung commander of the army of the Lord and said to him, "What does my Lord say to his servant?" Gaya nung si Abraham, di ba? Lord ang tawag niya nung na-meet ni Abraham si Jesus Christ, pero hindi pa Jesus ang kanyang name. Sa verse 15 ng Joshua chapter 5, then the commander of the Lord's army said to Joshua, "Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy." Si Jesus Christ is holy. And Joshua did so. Alam naman natin na mga angels, hindi sila pwedeng sambahin. Just like what we read in the book of Revelation, sabi ng ng angel doon, wag mo akong i-worship. Ang i-worship mo si Almighty Father. Dito, inallow ng commander of the army of the Lord, si Joshua, to worship him. Kaya sabi niya, "Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy." Hindi niya pinigilan si Joshua, meaning this is Jesus. Nakita ni Joshua. Kasama natin si Jesus Christ. Dito, si Joshua, habang nakikipaglaban sila sa iba-ibang mga tribes, kasama nila si Jesus. Bigla na lang nagpapakita si Jesus. Biglang dumarating. Kung kailan iutos niyo Almighty Father na bumaba si Jesus, bumababa si Jesus dito sa mundo. Biglang dumarating. Dahil si Almighty Father nag-uutos. So dito, ini-introduce na si Jesus Christ. Gaya dun sa book of Genesis, ini-introduce na rin si Jesus Christ. Kahit nung ginawa tayo ni Almighty Father, ini-introduce na si Jesus Christ.
Pero syempre, hindi pa Jesus ang kanyang pangalan. No, ipinanganak lang siya dito sa mundo, kaya Jesus kasi, Savior, Redeemer. Kaya hindi binabanggit ang pangalan niya dahil gusto niya na ang pangalan ni Almighty Father ang maitaas. Kaya nakalagay sa Book of Revelation, written on him is a name that he only knows. At saka nakalagay ay faithful and true, no? Yun ang kanyang name kasi siya ay faithful and true to the Almighty Father. So dito naman sa Joshua chapter 6, ipinapakita dito, no, sa Joshua chapter 6 yung destruction of the wall of Jericho. So 6 days they have to encircle the fortress of Jericho for 6 days, once each day for 6 days, and then on the 7th day 7 times na nila iikutin ang city or yung wall of Jericho. Bakit 7? Noong una 6 days, once a day for 6 days. Tapos nung ika-7th day 7 times na. It's a completion of our lives dito sa mundo. 6 days tayo, pinanganak tayo, first day, and then habang lumalaki tayo spiritually, nakikilala natin si Almighty Father. 6 days yun, and then on the 7th day of our lives, that's the rest day, pahinga natin, uuwi na tayo sa tatay natin. Kaya dito na-break ang wall of Jericho sa 7th day. Nung 7 times sila, no? Nakikita nyo yung naiintindihan ba ninyo yung gustong sabihin ni Almighty Father? Naiintindihan ba? And then sumigaw yung mga tao, no? After ng trumpet, yung shofar, pinatunog, nag-blast, make a long blast with the ram's horn. Kaya sa Book of Revelation, merong signal, no? Pinapatunog ang ram's horn or shofar. So, ibig sabihin na to, natalo na ang kalaban. The wall of the city will fall down flat. Wala nang hold sa atin ang darkness. At ang nasave sa lugar ng Jericho ay yung family lang ni Rahab, the harlot. Yung family lang niya na nasa loob ng kanyang bahay. Kasi yung bahay ni Rahab, wall mismo yon. Kaya bago pa man magiba ng tuluyan yung wall na kung saan nakalagay si Rahab and her family, kinuha na sila dahil babagsak na lahat yun eh. Kasi nga, giba na, no? Mahina na yung wall. Kaya, from then on, kinuha na si Rahab. Ano na siya? Adopted na si Rahab and her family. Na kahit na hindi siya Jew, tinanggap siya. Why? It's because he trusted the Almighty Father. She trusted the Almighty Father. She and her family. And yung red cord symbolizes being obedient to the Holy God. And
having a covenant with the Almighty Father. Kasi promise yun eh. It's a covenant, it's a treaty, it's a pact, it's a contract. No? Kaya ngayon hindi na natin masasabi na ang mga Jew ay pure Jew kasi may nakahalo na sa kanila gaya ni Rahab. Na si Rahab, siya naman yung asawa ni Salmon, no? Na naging anak si Boaz, na naging asawa ni Boaz si Ruth, na naging asawa nila, ay naging anak nila si Obed, at si Obed naging anak niya si Jesse, at si Jesse naging anak niya si David. So God blessed Rahab also. Harlot siya, pero naiba siya. Alam natin kung anong harlot, di ba? Pero naiba ang kanyang buhay. Naging righteous siya. Naging worthy siya para sa kanya manggaling ang lineage kung saan ang panggagalingan ni Jesus yung kanyang body. At yung mga kinuha nila na mga bagay like silver, gold, and vessels of bronze and iron, they put into the treasury of the house of the Lord. And this symbolizes in the treasures, no? Saan nilalagay ang treasure? Sa house of the Lord. Sino tayo? Tayo ang treasure ni Almighty Father. Saan tayo ilalagay? Sa bahay ni Almighty Father. Sa barn, sa pag sa great harvest, the parable of the wheat and tares, na makikita sa Matthew chapter 13 verse 24 to 30. So dito na tayo sa Josh chapter 7. Nagbabasa na ba kayo ng Bible? Magbasa tayo, no? It's food for our spirit. It's not food for the body. Food for our spirit. Kailangan natin ang salita ni Almighty Father. Dahil through His words, nakakausap natin siya, naiintindihan natin siya, naiintindihan natin si Jesus Christ, naiintindihan natin yung mga reasons ni Almighty Father. At ibig sabihin, gusto nating makilala si Almighty Father. We are seeking our Father. At naiintindihan na natin yung mga bagay kung bakit nangyayari. Process ang ginagawa ni Almighty Father. Piling-pili ang kanyang mga anak na makakabalik sa kanya. Nung time ni Lucifer, very easy. Nandun na agad sila kasama ni Almighty Father. But then they rebelled against the Creator. Ayaw niya ulit mangyari ni Almighty Father yun. 1/3 of the angels went with Lucifer. And so sa ngayon, 1/3 ng mga flames of fire ang makakabalik kay Almighty Father. Hindi lahat ng mga souls makakabalik kay Almighty Father. 1/3 lang of the total population of the world since the world began. Alam ni Almighty Father yon. Kasi tayo dito sa mundo na pag
pag nasira na yung katawan ng tao, nagkasakit, o nawala na dito sa mundo, isip natin nasa langit. Sa tingin ninyo, mga kamag-anak ninyo nasa langit ba? Sure ba kayo? Ang importante, kailangan tayo. Ngayon tayo, buhay tayo. Ngayon, yung soul natin, nandito pa sa katawan natin. Kailangan makabalik kay Almighty Father. Kailangan natin makuha ang ating inheritance, ang ating birthright. Hindi lahat ng tumatawag kay Almighty Father na Lord, Lord, or kay Jesus, makakapunta sa heaven. Sinabi ni Jesus yan. At lumalaki ang Sheol, ang Hades. Lumalaki. Mas maraming mga souls ang napupunta sa Hades. Bakit? Hindi nila kilala si Almighty Father. Hindi nila kilala si Jesus Christ. They don't even want to acknowledge Jesus. Kahit kilala nila si Almighty Father, but if they don't want to acknowledge Jesus, hindi pa rin makakapunta sa kingdom of the Almighty Father. Why? Ang utos ni Almighty Father, this is my son, listen to him. Kung hindi sila makikinig kay Almighty Father to acknowledge Jesus Christ, hindi sila makakapunta in heaven. Dahil si Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Never siya nagkasala. A perfect sacrifice. Si Jesus. Kaya dito, sa book of Joshua, ito na ngayon, yung mga taong nakakakilala kay Almighty Father, although hindi pa nila kilala si Jesus Christ, dahil nga hindi pa naipapanganak si Jesus Christ, may process na pinagdadaanan ang mga tao. Gaya natin, may process din. So yung time sa Old Covenant, iba ang process sa Old Covenant. Kailangan ng mga burnt offerings. Mahirap. Ngayon, pinadali na ni Almighty Father because of Jesus Christ. So dito sa Joshua chapter 7, basahin na natin. But the children of Israel committed a trespass regarding accursed things. Dahil sa Joshua chapter 6, no, kabilin-bilin na ni Almighty Father na huwag kukuha ng mga accursed things. Ano ba yung mga accursed things? Example ng mga accursed things, graven image. Alam niyo, no? Aware kayo doon, di ba? Ay, hindi ba? Excuse. Graven image yun. Mga idols. Mga symbols na against kay Almighty Father. Mga material things or items. Dahil alam naman natin na yung Jericho, hindi sila kay Almighty Father. Kaya meron sila mga graven image. May mga graven image sila na korting kung ano-anong klaseng mga hayop or mga puno. Tapos yun ang kanilang sinasamba or kanilang ina-acknowledge as their gods. At napag-interesan yun dahil gawa sa ginto, gawa sa silver. Ang sabi ni Almighty Father, wag na wag kayong kukuha ng mga accursed things. So merong isang tao na nagnais makapag-angkin ng accursed things. But the children of Israel acted unfaithfully or committed a trespass regarding the accursed things or devoted
things. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi or Zimri in 1 Chronicles chapter 2 verse 6, no? Nabanggit si Zimri or Zabdi, the son of Zerah of the tribe of Judah. Tribe pa man din siya ng Judah, si Achan. Nakagawa siya ng kasalanan. Took of the accursed things, so the anger of the Lord burned against the children of Israel. Nagalit si Almighty Father. Damay-damay. Bakit damay-damay? Gaya tayo ngayon. Damay-damay tayo. Kasi magkakapatid tayo. Dapat pinagsasabihan natin ang bawat isa. Hindi natin inaipot, hindi natin tinotolerate. Ang kapwa-tao natin, dapat pagsasabihan natin. Kasi pag hindi natin pagsasabihan, damay-damay tayo. Kaya dito, galit si Almighty Father, damay lahat ng children of Israel. Isa lang ang nagkamali. Kaya ganito ang mundo natin, magulo. Hindi lang isang nagkakamali, lahat tayo nagkakamali. Kaya ang gulo ng mundo. So dito isa lang nagkamali, si Achan lang. Pero nagalit na agad si Almighty Father because of the accursed thing na pinagnasaan or kinuha ni Achan. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Beth-aven on the east side of Bethel, and spoke to them, saying, Go up and spy out the country. So the men went up and spied out Ai. And they returned to Joshua and said to him, Do not let all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 men go up and attack Ai. Do not weary all the people there, for the people of Ai are few. Konti lang ang inhabitants of Ai, lugar ng Ai. Kaya huwag kayong magpakapagod. Kaya sabi ni Joshua, let about 2,000 or 3,000 men go up and attack Ai. Ganun lang kadami. So itong mga 2,000 or 3,000 men na to, si Joshua ang nag-circumcise ito. Ang dami, di ba? Hindi ako makapaniwala eh. Ang dami. So hindi lang ito, yung pag-circumcise ni Joshua sa kanyang mga kasama na mga Israelites, hindi lang nangyari yon ng isang araw. Hindi kakayanin ng isang araw. Years. Kaya baka akala nyo, kinabukasan, after ng tumawid, after a week, sasakupin na nila yung Jericho, and then after a week, nagpunta naman sila sa Ai. Hindi, years dumadaan ito. Akala lang natin mabilis kasi nga binabasa natin, pero years ang lumilipas. Verse 4. So about 3,000 men went up there from the people, but they fled before the men of Ai. So 3,000 na nagpunta sa Ai na mga Israelites. Pero nagtaka sila, tumakas sila sa men of Ai. Bakit? Sa verse 5, and the men of Ai struck down 36 men. Konti lang ang inhabitants of Ai. Konti lang ang tribe ng Ai. Pero, nakapatay sila ng 36 men. 36 Israelites ang napatay ng men of Ai kahit konti lang sila. For they chased them from before the gate as far as Shebarim and struck them down on the descent. Therefore, the hearts of the people melted and became like water.
nung namatay yung 36 men, yung mga Israelites, they were disheartened or weakened, or their courage failed. Kasi nga, may namatayan sila, 36 men, nung sinakop nila, nung itry nilang sakupin ng AI. Verse 6. Then Joshua tore his clothes and fell to the earth on his face before the ark of the Lord until evening. Nagluksa si Joshua, sinira niya yung kanyang damit. Pagsisira ng damit symbolizes mourning and lamenting. And at the same time, pagpapakumbaba yun, no? Na pag sinira mo yung damit mo, ibig sabihin parang wala ikaw may pagmamalaki. Ito ako. Nagpapakumbaba. Yun ang nagsisimbolize nun sa pagsira ng damit nung time na yon. Kaya pag naglalament, diba nagsusuot sila ng sako as humbling themselves before the Almighty Father. Ngayon, kahit hindi na tayo magsuot ng mga sako, to lament, yung heart natin kailangan, it's maayos kay Almighty Father. Dahil yung iba, nagpapakitang tao lang. Ayaw ni Almighty Father ng pakitang tao or hypocrite. Kaya di ba sabi sa New Covenant na pag magpe-pray ka, isasara mo ang pinto, wag mo ipapakita na umiiyak ka, yung maayos ka pag nagpe-pray ka. Kasi para si Almighty Father makita na ikaw ay nagpapakumbaba, hindi mo gusto makita ng ibang tao na ikaw ay kaawaan. Nang sa ganun si Almighty Father mismo kakaawaan ka. Kasi yung iba umaarte lang, no? Nagpapaawa para makita ng ibang tao, no? Ganun ang nangyayari ngayon. Pero nung time na to, si Joshua, sinira niya ang kanyang damit. Nagpakumbaba siya kay Almighty Father. Umiyak siya, fell to the earth on his face before the ark of the Lord until evening. He and the elders of Israel, and they put dust on their heads. Kasi nga, damay-damay. Bakit may namatay sa kanila na 36 men? Dahil kay Achan. Ibig sabihin, galit si Almighty Father, nagkulang si Joshua ng pagpapaalala sa mga tao. Hindi niya chinik lahat. Kaya damay-damay. Kahit na yung mga tauhan niya, bakit hindi sinabi sa kasama? Or kung may nakakita man na may kinuha si Achan, bakit hindi nagsumbong? Kaya damay-damay. Hindi man alam ni Joshua, may nakakaalam na iba na hindi nagsabi ng totoo. Kaya damay-damay. Kaya tayo ngayon, damay-damay din tayo sa gulo. Dahil nakatira tayo dito sa mundo. Verse 7, and Joshua said, Alas, Lord, or Yahweh, Lord God, why have you brought this people over the Jordan at all, to deliver us into the hands of the Amorites, to destroy us? Sabi ni Joshua, bakit mo kami dinala, Lord, dito sa may Jordan? Para ba kami ay mapatay ng mga Amorites? Oh, that we had been content and dwelt on the other side of Jordan. Sana doon na lang kami sa lugar ng bandang Jordan. Kasi tumawid pa kami ng Jordan River, tuloy may namatay na 36 men. So, nagbumorn si Joshua dahil kapatid nila yon. Kahit 36 lang yung kapatid nila yon, nalulungkot sila. At may possibility na sila rin ay madamay or may mas madami pa ang masaktan sa kanila. Kaya naggato ang prayer ni Joshua.
Verse 8, O Lord, what shall I say when Israel turns its back before its enemies? Ano sasabihin ko, Almighty Father, sa mga Israel, sa mga kapatid ko? For the Canaanites and all the inhabitants of the land will hear it and surround us and cut off our name from the earth. Then what will you do for your great name? Maririnig ito ng mga Canaanites at ng iba pang mga tao na hindi namin kalahi. Yung mga lugar na sasakupin namin, maririnig na may 36 men na namatay sa amin nung itry naming sakupin ng AI. Madidinig nila yon, papalibutan nila kami, at pinagpadalabutan nila kami, papatay nila kami. Ano na ngayon, Almighty Father, ang mangyayari sa iyong mighty name, sa iyong pangalan, Almighty Father? Verse 10. So the Lord said to Joshua, Get up, why do you lie thus on your face? Kinausap ni Almighty Father si Joshua. Nakausap niya, he heard a voice behind his ears. Kasi nagpe-pray si Joshua. Nakikipag-usap si Almighty Father sa kanyang mga anak. Kung ang kanyang mga anak ay nagpapakumbaba sa kanya, humingi ng kapatawaran, kakausapin, sasagot si Almighty Father. Si Almighty Father, faithful siya. Noon nakikipag-usap siya sa mga tao. Hanggang ngayon, nakikipag-usap pa rin si Almighty Father sa mga tao, sa kanyang mga anak. Si Jesus Christ nakikipag-usap din sa kanyang mga friends through the power of the Holy Spirit. Hindi nagbabago yung tatay natin. May mga tao lang na hindi nila naririnig ang salita ni Almighty Father, ang boses ni Almighty Father, because meron pa silang mga hino-hold back. Meron pa silang mga pinangahawakan ng mga bagay na hindi nila mabitawan. Kaya hindi nila marinig ang boses ni Almighty Father, hindi nila marinig si Jesus Christ. Pag nakakarinig ka ng mga bagay na magaganda, pag kinakausap mo si Jesus Christ, si Almighty Father, galing kay Almighty Father yon, tsaka kay Jesus, bagay na good. Pero pag masama ang nadidinig mo, hindi kay Almighty Father yon. Hindi kay Jesus yan. Kasi all good things come from the Almighty Father. So sumagot si Almighty Father kay Joshua, tumayo ka na. Bakit ka nakahandusay dyan? Why do you lie thus on your face? Israel has sinned, and they have also transgressed my covenant, which I commanded them. For they have even taken some of the accursed things, or devoted things, and have both stolen and deceived, nagnakaw at nanloko, nagsinungaling. And they have also put it among their own stuff. At itinago nila ngayon, inangkin nila, itinago nila sa kanilang mga lugar. Kita ni Almighty Father lahat ng ginagawa natin. Lahat ng mga sinasabi natin, nasa puso at isip natin, kitang-kita ni Almighty Father. Our Father is powerful. Walang matatago. Wala tayong pagtaguan. Kahit saan man tayo magpunta, hindi rin tayo makakaligtas. Kahit magtago ka sa ilalim ng lupa, kita ka pa rin ni Almighty Father. Bakit? Si Almighty Father ang gumawa ng mundo na to.
Kanya, ang body natin, ang kaluluwa natin Kanya. Hiram lang natin. Pinagamit lang sa atin. Verse 12. Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they have become doomed to destruction. Una pa lang, doomed to destruction na ang mga children of Israel. Nung time na sinakop nila, or nung time na magpunta sila sa lugar ng AI, nakaprogram na they are doomed for destruction. Why? Because of Achan. May kinuha siya sa Jericho na accursed thing, na kahit nagawa sa ginto yun, inangking niyang kanya. Yung accursed thing, graven image yun, or mga bagay na sinasamba, or anting-anting, no? Kasi ng mga time nung panahon ng nung panahon dito sa Genesis, Exodus, Leviticus, meron ng mga ganun yung mga tao. Sumasamba na sila sa mga puno, may mga bagay sila na pinanghahawakan na kahit na simple lang, dun sila nagiging complacent or nagiging napapacify pag hawak-hawak nila yon. Naintindihan ninyo? Example, no? Kahit simpleng bagay lang. Example, may nakasulat sa papel. Example, papel. May nakasulat sa papel. Naku, kailangan, itong papel na to, nakadikit to sa dibdib ko, nakatago sa akin to, kailangan daladala ko tong papel lagi. Dahil dito, pag hindi ko na hawakan tong papel na to, or pag itong papel na to nawala, lagot na ako, masisira ang buhay ko. So, dito mo sa papel na to, inilalagay ang iyong buhay. So, dito ka devoted, no? Imbis na kay Almighty Father, i-let go mo ang papel na yan, let go mo yung papel na yan, at devoted ka kay Almighty Father, trust the Almighty Father, worship God in spirit and in truth, no? So, instead na gano'n ang ginagawa mo, sa papel ka ngayon mahawak, kailangan daladala ko itong papel na to para hindi kami ma-aksidente, para hindi kami para dumami ang pera namin. O yun, kahit nagawa lang sa papel to, pero accursed thing, dito mo inilalagay ang iyong paniniwala. Yon. Or kahit na ginto or kahoy, iba-ibang klase. Pinag-interesan ni Achan. Kaya una pa lang, doomed to destruction na agad ang mga children of Israel because of one man, si Achan. At ang sabi ni Almighty Father, neither will I be with you anymore. Hindi na ako sasama sa inyo unless you destroy the cursed from among you. Sabi ni Almighty Father. Dahil pinagsabihan na sila ni Almighty Father na wag kukuha ng mga accursed things. Pero may isang sumuway, may nakakita, pero hindi nagsumbong. In-encourage niya, sige, kunin mo na yan. Ganun, in-encourage niya. Ngayon, itong si Achan naman, akin na lang to. Pero yung isa, hindi niya na pinag-irisan eh. Hindi niya pinag-intirisan. Umayaw siya. Pero, hinayaan lang niya, sige, okay lang, kunin mo, bahala ka. So, nakalagay, diba, sa Book of Romans, chapter 1, na kahit hindi ikaw ang gumagawa, pero hinayaan mo na gumawa ng kasalanan yung kapatid mo or yung brother mo, kasali ka na rin sa gumawa ng kasalanan. Romans chapter 1 verse 32, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same but also approve of those who practice them. Yung nag-approve ng nagpa-practice ng kasamaan or ng pagkuha ng accursed thing, kasama na rin siya, kaya nadamay siya, damay-damay na ang buong children of Israel. Naintindihan natin? Ako lang nakakaintindi ba yun?
neither will I be with you anymore unless you destroy the accursed from among you, sabi ni Almighty Father. Verse 13. Get up, sanctify the people, or set apart the people, and say, sanctify yourselves for tomorrow, because thus says the Lord God of Israel, there is an accursed thing in your midst, O Israel. You cannot stand before your enemies until you take away the accursed thing from among you. Hindi kayo makakalaban or makakapunta sa dapat ninyong puntahan kung merong accursed thing kayo na pagmamayari. Sabi ni Joshua, nasabi ni Almighty Father kay Joshua, i-relay sa mga tao. Bakit nalaman ni Joshua? Hindi naman nakita ni Joshua. It's because the Almighty Father told Joshua that there was a person who got an accursed thing from Jericho. He coveted the accursed thing, si Achan. Kaya dapat anong gagawin? Take away the cursed thing from among you, tanggalin, alisin. Verse 14. Tayo ba ngayon, may accursed thing ba tayo na pinangahawakan ngayon sa buhay natin? Na kaya hindi tayo mabigyan ng blessing ni Almighty Father. Verse 14, in the morning therefore you shall be brought according to your tribes. So umaga, according to your tribes, no? Ano kayo, maggrupo-grupo kayo according to your tribes. And it shall be that the tribe which the Lord takes shall come according to the families. And the family which the Lord takes shall come by households. And the household which the Lord takes shall come man by man. Iniisa-isa na. Una muna, tribe. Maggrupo-grupo by tribe. And then, after maggrupo by tribe, by family naman. And then after maggugrupo ng by family, mamimili naman sa family kung alin doon ang nagkasala. And then, pag nandun na sa family, household naman, ang iisa-isahin ko kayo ng household ang nagkasala. And then, dun sa household na yun, mapipinpoint na doon kung sino doon sa ka-household na yun ang nagkasala. Naintindihan ninyo? Una muna, ulitin natin, by tribe. Alam naman natin na 12 tribes yun, di ba? So, una muna mag-grupo-grupo sila ng by tribe. Tapos, mamimili dun sa tribe na yon, sino nagkasala dito sa tribe na to. So, si Almighty Father ang magtuturo ngayon. Hindi natin alam kung paano ituturo ni Almighty Father, hindi na kasi sinulat dito. Pero 12 tribes na magkakahati yon. So, napili, syempre, ang tribe ni Judah. So, pinaalis na yung 11 tribes, natira na lang yung tribe ni Judah. Tapos, yung tribe ni Judah, yung after ng tribe, ano mga magkasunod? Family. After ng tribe ni Judah, yung family naman, iba-ibang family kasi sa tribe. So, ang family, sa family ni Zerah. No? After naman sa family ni Zerah, household naman. So, maraming household sa family ni Zerah. So, sa household naman, ang napili naman
ay yung kay Zimri. And then, dun sa household naman ni Zimri, tribe, family, household, sa household ni Zimri. And then, dun sa household na yon, nakita sa household ni Carmi. Dun sa household ni Carmi, nakita na si Achan. Ang galing ni Almighty Father, di ba? Siyempre, alam ni Almighty Father yon, no? Na si alam ni Almighty Father na si Achan yon. Pero si Joshua, hindi niya alam. Kasi madaming ang tao sila, no? 1,000 na sila. 100,000 na sila. So, paano mo isa-isahin yun? Kaya ang sabi ni Almighty Father, by tribe muna. After ng tribe, by family. After ng family, household. And then sa household na yun, ituturo ko na. Ang galing ni Almighty Father. Na-amaze ako kay Almighty Father. In the household which the Lord takes shall come man by man. So ang nakita, si Achan. Then it shall be that he who is taken with the accursed thing shall be burned with fire. Susunugin sa apoy kung sino man ang makukuha or makikita. He and all that he has. Siya, yung tao na yon, lahat kung anong meron siya, ibig sabihin pati mga gamit niya, mga damit niya, at kung ano-ano pa, kahit mga animals. Because he has transgressed or overstepped the covenant of the Lord, and because he has done a disgraceful thing in Israel. All that he has, kung anong meron siya, lahat-lahat, pamilya niya, kung may pamilya siya, kung may anak siya, kung may mga hayop siya, kung may tent siya, kung may bahay siya, kung ano man ang meron siya, alahas meron siya, lahat yon sisirain, burned with fire. Dahil nagkasala siya kay Almighty Father at kahiya-hiya yung kanyang nagawa. So sa verse 16, so Joshua rose early in the morning. So yun ang instruction ni Almighty Father kay Joshua. Kaya kinabukasan, kinausap ni Almighty Father si Joshua, no? So paano naisip ni Joshua yung mga bagay na to? Si Almighty Father ang nag-relay kay Joshua through prayers. Dahil nagpipray si Joshua, ibinigyan si Joshua ni Almighty Father ng spirit of discernment, wisdom, and knowledge. Spirit of wisdom, spirit of knowledge, no? Gift of knowledge and wisdom. Dahil meron na siyang faithfulness, and ngayon, binigyan siya ng discernment. Gift of discernment. So Joshua rose early in the morning and brought Israel by their tribes, and the tribe of Judah was taken. He brought the clan of Judah. Ngayon yung tribe ni Judah ang kinuha. Yun ang napili. Doon sa tribe ni Judah mayroon nagkasala. Ngayon, after makuha yung tribe ni Judah, clan naman. He brought the clan of Judah and he took the family of the Zarites. The Zarites naman. Doon sa clan ni Judah, may iba-ibang family yon, Zarites. And then he brought the family of Zarites man by man. At ang nakuha nga ay si Zabdi. Zabdi or Zimri. And then after ni Zimri, ay si Camri naman sa household ni Camri or Carmi. Then he brought his household man by man, and Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken. Carmi pala, sorry. Baliktad ang basa ko. Carmi, di Camri. Verse 19.
Now Joshua said to Achan, my son, I beg you, give glory to the Lord God of Israel, and make confession to him, and tell me now what you have done. Do not hide it from me. Nalaman ni Joshua, ipinakita ni Almighty Father kay Joshua. Ngayon, so nung nakita si Achan ni Joshua, sabi ni Joshua, my son, kasi nga bata-bata patong si Achan. Nagmamakawa ko sa iyo, give glory to the Lord God of Israel. At pag sabihin mo ang kasalanan mo, make confession to Him, isabi mo yung kasalanan mo, and tell me now what you have done. At sabihin mo sa akin kung anong ginawa mo. Do not hide it from me. Huwag mo sa akin itago. Verse 20, and Achan answered Joshua and said, indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I have done. O, nagkasala ko laban kay Almighty Father, at ito ang aking nagawa. Verse 21, when I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, damit. Pwede rin kasing damit, no? Damit ng isang priest ng pagan priest. When I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, 200 shekels of silver and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted or desired them and took them. And there they are, hidden in the earth in the midst of my tent with the silver under it. Yun ang kinuha ko. Ang ganda ng Babylonian garment. So, Jericho ang kanilang sinakop, pero may Babylonian garment. Ibig sabihin, damit ng isang priest ng sumasamba sa isang graven image. At mayroon pa siya nakitang 200 shekels of silver and a wedge of gold weighing 50 shekels. At yung wedge ng gold na hindi natin alam kung anong design, no? May iba-ibang design kasi ang gold. Mamaya may naka-stamp doon or nakatatak or naka-engrave na mukha ng isang false god. I coveted them and took them. Pinagdasaan ko at kinuha ko, at sila ngayon ay nakatago sa ilalim ng lupa, in the midst of my tent. Itinago niya sa ilalim ng lupa para walang makakita, with the silver under it. Verse 22, so Joshua sent messengers, and they ran to the tent, and there it was, hidden in his tent, with the silver under it. At nandun nga. Walang nagsabi kay Joshua na si Achan ang kumuha, except si Almighty Father. Paano nalaman ni Joshua yun? It's because of the Almighty Father. Kinausap ni Almighty Father si Joshua. Kaya nga, di ba, makakausap natin si Almighty Father through vision, through dreams, and through prayers. Verse 23, and they took them from the midst of the tent, brought them to Joshua, and to all the children of Israel, and laid them out before the Lord. Ipinakita yung kanyang mga kinuha na gamit, the Babylonian garment, yung wedge ng gold, na hindi natin alam kung anong design meron yon, 200 shekels of silver, na hindi na natin alam, baka may mga kung anong image yun, ano? So may value yun, pero hindi yun katanggap-tanggap kay Almighty Father. Kahit may value pa yun. Pinagnasaan ni Achan. Tinago niya sa kanyang tent, sa ilalim ng lupa ng tent niya. At inutos ni Joshua na kunin yon sa kanyang mga messengers, at nakita naman nila. And they took them from the midst of the tent, brought them to Joshua and to all the children of Israel, and laid them out before the Lord. Verse 24, then Joshua
And all Israel with him took Achan the son of Zerah, the silver, the garment, the wedge of gold, his sons, his daughters, his oxen, his donkeys, his sheep, his tent, and all that he had. And they brought them to the valley of Achor. So dinala si Achan. Anong kasama na dinala? Kasama yung mga silver na ninakaw niya, pati yung damit ng Babylonian garment, pati yung wedge of gold, pati yung kanyang mga anak na lalaki, pati yung kanyang mga anak na babae, pati yung kanyang mga animals like yung oxen, yung mga donkey niya, yung mga sheep niya, pati yung tent niya, at lahat ng kung anong meron siya, ng mga damit, or kung ano mang abubot na kahit katiting-titing, kinuha yon. And they brought them to the valley of Achor. Achor means trouble. Valley of trouble. Verse 25, and Joshua said, "Why have you troubled us?" Bakit kami binigyan ng problema? "The Lord will trouble you this day." Dahil binigyan mo kami ng problema, si Almighty Father ngayon ang bibigyan ka ng problema. Bibigyan ka ng parusa, punishment. So all Israel stoned him with stones, and they burned them with fire after they had stoned them with stones. Binato ng bato. Sino yung mga binato ng bato? Si Achan, yung kanyang mga anak na lalaki, yung kanyang mga anak na babae, yung kanyang mga animals na oxen, donkey, sheep, lahat binato. Pagkatapos nilang batuhin, sinunog. They burned them with fire after they had stoned them with stones. Sinunog pati yung wedge of gold, yung ninakaw niya, pati yung silver, pati yung mga donkey, sinunog. Sheep, tent, oxen, daughters, and sons, sinunog din. At kahit ano-ano mang mga sinela, sinunog din. Walang natira sa kanya, walang bakas na buhay siya, si Achan. Ibig sabihin, yung lahi niya, natapos na. In-stop na yung lahi niya kasi nga pati yung kanyang mga anak ay sinunog. So yung kanyang wickedness, tinapos na sa Valley of Achor. Verse 26. And the last verse of Joshua chapter 7. Then they raised over him a great heap of stones. Nilagyan ng palatandaan, no? Bato, patong-patong na bato. They raised over him great heap of stones, still there to this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Therefore the name of the place has been called the Valley of Achor to this day. Bakit nilagyan ng heap of stones or great heap of stones yung kung saan pinatay si Achan ng mga tao? Because of his transgressions, because of his disobedience to the Almighty Father. It's a memorial para maalala ng mga tao na wag magdi-disobey kay Almighty Father. Kaya naglagay sila ng heap of stones, palatandaan yon na ganun ang mangyayari sa iyo pag nag-disobey ka kay Almighty Father, pati ang lahi mo mauubos. Ganun ka harsh dito sa Old Covenant. Pag nagalit si Almighty Father. Pero sa New Covenant, ano na ang mangyayari? Meron na tayong mediator. Pag nagkakasala tayo, takbo tayo kay Jesus. Lapit tayo kay Jesus. Siya ang magiging bridge natin kay Almighty Father para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Lahat tayo, dahil lahat tayo makasalanan. Nung time na to,
hindi pa nagkakaroon ng new covenant, hindi pa naipapako si Jesus, hindi pa naipapanganak si Jesus dito sa mundo. Although nag-exist na si Jesus at na-meet siya ni Joshua, pero hindi pa nailalagay ang time kung kailan si Jesus ipapanganak, no? Pero ngayon, dahil ngayon meron na tayong Savior, si Jesus Christ. Kung yung time na to nabuhay si Jesus, no? Buhay sana si si Achan. Gaya ni yung harlot na babatuhin sana ng mga tao dahil nahuli, di ba, na may ano nga yun? Sino nga yun? Yung nahuling babae. Caught in the act of adultery, no? Sa John chapter 8, babatuhin sana yung babae kasi caught in the very act. Pero dahil nandun si Jesus Christ, hindi na siya nabato dahil lahat ng tao ay nagkakasala at meron ng tagapamagitan, si Jesus Christ. Ngayon may tagapamagitan na tayo. Kaya magpasalamat tayo sa tatay natin. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Walang tigil na pasasalamat at pag-glorify sa name ni Jesus Christ. At syempre, dapat patuloy tayo maging obedient sa tatay natin. Respect our father. Dahil yung tatay natin, he is good. He's very loving and forgiving. Pero hindi matatanggap ni Almighty Father ang kadumihan. Kaya, si Jesus Christ, siya na ang sumakop lahat ng kadumihan natin. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he made him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in him. At kaya pinadala ni Jesus, ni Almighty Father, si Jesus Christ, is because He loves us so much. Dahil kung hindi papadala ni Almighty Father si Jesus Christ, lahat tayo nasa impyerno. Pero ngayon may chance na tayo because of Jesus Christ. Hindi tayo matatakot. At alam na natin ang gagawin natin because si Jesus Christ, siya na yung pattern natin. At susundin natin ang mga inutos sa atin ni Jesus Christ dahil na-experience ni Jesus Christ yung mga na-experience natin na pains and heartaches and yung kakulangan sa buhay. Na-experience ni Jesus Christ yan at napagtagumpayan niya ang mundo na to. Kaya tayo mapagtatagumpayan din natin ang mundo na to. And He will be with us and He will never forsake us. Because we are His friends. Thank you, and God loves us all so much.